Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Sa Port of Manila po, 700 more or less. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Paano mo naman nasabi kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Mans Carpio? Parang sinasabi na idamay mo si Senator Sani Trillanes. Ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Kakapasok lang na balita. Grabe, nakakagulat ang sinabi ni Jimmy Guban, mas grabe sa panahon ni Duterte. Matapos isiwalat si Michael Yang, Polong Duterte, Attorney Mans Carpio, may-ari daw ng shabu shipment. Ayon sa ginawang pagdinig ng Kongreso, binasahan na ng korte si Guban. Wala na, finish na si Polong Duterte at asawa ni Vice President Duterte, si Mans Carpio. Huling-huli na daw kasi nila si Michael Yang. Tinurong may-ari ng magnetic lifter at shabu shipment, isiniwalat ni Jimmy Guban sa Kongreso. Ayon kay Jimmy Guban, mas grabe sa panahon ni Duterte ang shabu shipment. Mas lalong lumala daw kasi sabi ni Jimmy Guban. Mas lalong nakapasok daw dito ang drugs. Isiniwalat niya paano pinapapasok dito ng mga Duterte.